Ang kinakasama ni Mrs. bigla na lang nag-disappear pero hindi pala siya nangaliwa kundi mas masahol pa raw ang ginawa. Dahil ang dalawang batang anak ni Mrs. mistulan umanong ginawang sex slaves ni ex. Halos 7 taong tinakot, pinagbantaan, minaltrato at paulit-ulit na kinalay at inabuso. Iyan ang karumal-dumal na sinapit ng dalawang magkapatid na nagmistulang sex slaves sa probinsya ng Northern Samar. Dito po yung dati kong tinitirahan. Dito po yung nangyari yung crime ko. Dito po yung bahay ng stepfather ko. Dito po lahat nangyari yung masasamang alaala ko. Itatago namin sila sa mga pangalang Cristel, 20 taong gulang at Jessa, 17 taong gulang. Kwento ni Cristel, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya noong siya'y 13 gulang pa lang. Pag wala po si mama po, ginagawa niya po yung gusto niya sa akin, yung ginagahasa po niya. Noong time na po yun, alam ko na po na mali po talaga yun. Pero dahil sa takot, hindi raw agad nakapagsumbong ang dalaga. Tinakot po niya ako na ilalay niyo po sa amin yung kapatid naming bunso. Sabi niya, masisira daw yung pagkababae ko. I-judge daw ako sa school namin. So ayun po, natakot po ako. Pero ang suspect, tila hindi na kontento kay ate dahil pati ang bunsong si Jessa, hinalay rin daw pala. Wala kang patawad, sir. Ang sakit po. Nalaman ko pong ginaganon din sa si father ko. Hindi ko akalain gaganyan yung kapatid ko. Kala ko, ako lang po eh. Ang suspect na walang awang lumapastangan sa kanila, walang iba kundi ang itinuring na nilang sariling ama. Itatago namin siya sa pangalang Eric. Taong 2014 nang makilala ng inang si Joanne. Hindi niya rin tunay na pangalan ng kinakasamang si Eric. Sobrang tiwala po. Hindi nga ako nagtiwala sa mga sa magulang ko. Hindi ko pinagtiwala ang mga anak ko sa magulang ko. Mas pinagkatiwala ko talaga sa kanya, ma'am. Yung pala, deep inside, mas maano pa sa diablo. Ang hindi alam ni Joanne, sa mga oras na umaalis siya para magtrabaho, pinagsasamantalahan pala ni Eric ang dalawa niyang anak. Habang wala po ako, yun ang ginagawa niyang kaanuhan sa mga anak ko. Masaklap po talaga. Tinuring niya po mga kahit mga anak ko. Lalo na po pag wala ako. Dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso sa magkapatid, sigaw ng mga biktima, "Tama na! Sobra na!" Sobrang sakit po, ma'am. Kasi nawala po yung pagkababae ko eh. Dito na naglakas loob sina Cristel at Jessa na magsumbong sa ina sa ginagawang panggagahasa sa kanila ng suspect. Hanggang sa isang pangyayari po, nag-away po yung stepfather ko at yung kapatid ko. Bali nakasabi po siya na, ikaw nga ni-rape mo ako, sabi niya. So ayun nga po, nalaman ni mama na ginaganon kami. Pero bago pa man siya mahuli, dali-daling tumakas at umalis ng Northern Samar si Eric. Itong lugar po namin is maraming po pwedeng exit point po ng mga suspect po. So pwede po sila dumaan sa bundok, po pwede po dito sa kalsada mismo, po pwede rin po sa dagat. Kaya agad na nagsampa ng reklamo sina Joanne sa Gamay Northern Samar Police. Kaya po, hindi talaga siya nagpahuli sa mga alagad ng batas kasi po, pag nahuli siya, ay talagang makukulong agad po siya. Itinuring siyang isa sa mga most wanted ng Northern Samar. At matapos sa mahigit 2 taong tila pag-hide and seek sa mga otoridad, lumabas na ang warrant of arrest laban kay Eric. At isang impormasyon ang nakuha ng mga pulis. Nagtatago naman suspect dito sa Metro Manila at pag-alagala bilang isang pedicab driver. May na-receive kaming information na pumunta dito sa NCR. Nag-conduct kami ng verification. So, lumabas na doon sa intelligence report namin, nandun siya sa Pasay, nagtatago as pedicab driver. Tuluyan na nga bang magtitigil pasada ang suspect na si Eric? Agad siyang binanmanan ng mga otoridad. Napakailap yan dahil yun nga, nagtatago siya doon dahil sa face mask. Actually, buwan na rin yung paghahanap namin dyan.